Daksindak sa Radyo 5 92.3 News FM. Sino nga ba si Nikola Tesla at bakit pinaniniwalaan siya ay kinalaban ng mga taong may interes na pansarili? Si Nikola ang nag-isip ng tinatawag na free energy para sa sangkatauhan. Sinasabing isa sa sumabotay sa kanya ay si Thomas Edison. Bukod kay J.P. Morgan na may interes sa negosyo sa power at energy noon, si Edison ay pinagbibintangang matinding kaaway din ni Tesla. Nang mamatay si Nikola Tesla noong January 7, 1943, kinumpiska ng US government ang lahat ng laman ng kanyang laboratorio at ang mga dokumento ng scientific research niya. Kalaunan ay inilabas din ito ng Federal Bureau of Investigation, FBI, sa bisa ng naisabatas na Freedom of Information Act sa Amerika. Kaya sanang yumaman ni Nikola sa kanyang panahon pero pinunit niya ang $1 bilyong na kontrata sa kanya ng Westinghouse alang-alang sa prinsipyo. Namatay siyang nag-iisa sa buhay at walang kapera-pera. Naaalala lamang sa kanya ay ang pagsabotahe at pag-usik sa kanya ng mga kumpanyang nasagasaan ng kanyang imbensyon. Ano-ano ba ang nagawa ni Nikola sa planetang daigdig tungo sa makabagong sibilisasyon? Siya ang nakaimbento ng alternating current. Kinontra ito ni Thomas Edison at siniraan siya. At sa pamamagitan ng mga demonstration sa mga kinukuryenteng hayop, pinalitaw ni Edison na lubhang delikado ang alternating current na nais ni Tesla na magamit ng mga tao. Direct current kasi ang ipinakikilalang imbensyon noon ni Edison at pinunduan siya ng General Electric. Ang direct current at alternating current ay magkaiba ang sistema. Mas malaki ang gastos para sa mga tao sa direct current kumpara sa naimbento ni Nikola, mas tipid iyon. Nagkaroon din ng demonstrasyon si Nikola at hinahawakan niya ang kuryente na hindi naman siya nasasaktan para maniwala ang tao na hindi ito totoong delikado. Westinghouse naman noon ang may pondo kay Tesla. Kalaunan, mas tinangkilik ang alternating current ni Tesla. Siya ang una nakaimbento ng fluorescent bulb 4 na dekada pa man bago ito sinasabing nalikha ng iba. Ang neon lights ay mula rin sa kaisipan ni Nikola. Ang X-ray machine ay naimbento rin ni Nikola Tesla. Ang radyo ay unang naimbento ni Nikola pero dahil mas malakas ang kapit ni Marconi sa mga kapanalig din ni Thomas Edison, nanalo si Marconi sa demanda nila ni Tesla kung sino ang dapat mas may karapatang ari sa radio invention. Pero noong 1904, binaligtad ng US Patent Office ang kapasyahan na patunayang 1893 pa lamang ay may demonstrations na si Tesla tungkol sa radio sa ginanap na National Electric Light Association presentation. Number 5, ang remote control ay bunga rin ng pagkakaimbento ni Tesla ng radio. Number 6, ang electric motor ay likha rin ni Nikola. Kaya may electric fan, may water pump, may machine tools, disk drive, wristwatches, compressors at iba pang appliances tayo napapakinabangan ngayon. Number 7, ang robotics. Naniniwala si Nikola nang nagpapakilos sa bawat tao ay ang mga enerhiyang hindi nakikita sa paligid natin. Kaya niya pinatunayan ito sa pamamagitan ng robot. Naniniwala si Tesla na darating ang panahon na may sensors na magagawa, may sasakyang robotics at kung ano-ano pang may kinalalaman sa robot. Nagkatotoo lahat ito. Pero sinabi niya na ang hindi kayang gawin ng robot ay ang lumago o tumubo gaya ng paglaki ng tao mula sa pagkakasilang. Number 8, ang laser ay imbento ni Nikola. Ang digital media at laser surgery ay galing sa kanyang ideya. Ang masama lang, dahil sa ideyang ito, nagawa rin ng mayayamang bansa na lumikha ng laser weapons para puksain ang mga kaaway nila. Number 9, wireless communications. Ito ang isa sa araw-araw na nating ginagamit ngayon, ang cellphone. Mula ito sa utak ni Nikola Tesla noong paman. At kaugnay nito, ikasampu, ang pinakamahalagang contribution niya sa daigdig ay ang limitless free energy. Kaya nakapagsasend tayo ng voice at text messages at may World Wide Web na may mga images na naisisend dahil natuklasan ni Nikola Tesla na may natural frequencies ang sanlibutan para makapag-transmit tayo ng anumang datas.
Dito nagalit ang ilang negosyante sa power sector noon dahil naturuan ni Nikola Tesla ang mga tao na may energy pala sa paligid na libre para magamit. Isa lang sa mga halimbawa rito ay ang solar energy. Namatay siyang nag-iisa sa buhay at walang kapera-pera. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.